Hello mga kabantot, magandang hapon. Kumusta po? Na-miss nyo ba ako? Siyempre hindi, di ba? Medyo matagal akong tagal akong napahinga sa pagkuda Eh, ay yung topic na gusto kong tirahin, habang mainit pa tirahin na natin. Tungkol po sa NCAP, yung NCAP na mas magulo pa sa impeachment ni VP Sara. Anak ng putya. Hindi, nagkakagulo-gulo na lahat ng ang buong NCR sa lintik na NCAP na yan. Napakadaming issue. Actually, hindi ako nagsusulat kung ano man yung gusto kong sabihin. Kung ano lang yung maaalala ko. So, sobrang dami, hindi ko lang kung saan sisimulan eh. Well, gusto ko saan simulan, history muna tayo. Ano ba yung lintik na MMDA na yan? Dati kasi, kung mga pinanganak kayo ng 70s, 80s, I'm sure naabutan niyo yung mga nagwawali sa kalsada ng mga nakadilaw, na nakasuot ng mahaba, may salakot, nagwawalis. Panahon ni Macoy, yung matandang Marcos, Metro Manila Aid, MMA sila. Tapos hindi ko alam along the way paano sila lumaki, ano yung mga nangyari. Sana nagkaisip na ako, kaya ba na-establish ng MMDA? MMDA, sa traffic lang talaga sila, di ba, nung araw. Ganito yan. Kasi nagtrabaho ako sa DPWH. Dati, sa pamumuno ni Bayani Fernando, yung MMDA na yan, ang sakop lang nila hindi ganun kalaki. Traffic, tas konting sa kalsada, pagmamanage. Tapos nung naupo si Gloria Arroyo, at nung nawala na, nagretiro na si Gregorio Villar, dating DPWH Secretary, nakuha yan si Bayani. Dalawa ang naging position ni Bayani nung, hindi ko na maalala kung anong taon yan eh. Basta panahon ni Gloria Arroyo yan eh. Habang si Bayani Fernando ay chairman ng MMDA, niluklok din siya inappoint siya ni Gloria Arroyo as DPWH Secretary din, dalawa. Diyan nagsimulan lumaki ang MMDA dahil yung ibang bureau, yung ibang opisina ng DPWH, inalis sa DPWH, inilipat sa MMDA. Eh, may mga sabuatan na dyan si Gloria Arroyo eh. Saka yan si Bayani Fernando, kaya nila ginawa yan. Diyan nagsimulan lumaki ang MMDA. Kung ano na sila ngayon, diyan nagsimula yan. At alam ko, bulong-bulungan dati, yung mega dike na project dito sa Kamanaba, hindi natuloy yun. Eh, alam na natin ang nangyari doon. So, ginawa nila Gloria Arroyo yun. Ginamit nila yung pera sa pagtakbo niya. Anyway, konting lang yun, konting backgrounder lang kung ano yung MMDA. Eto na, kailan lang, di ba? Kailan ba nilift ng Supreme Court yung tungkol sa no contact or no contact apprehension policy. Kailan nilift yan ng Supreme Court? Yan ko nga, parang may may 20 na lift. Nilift yan May 20. So, ilang araw pa lang, anong ginawa ng MMDA? Agad-agad in-implement nila. Kagulo tao, di ba? Anong kagulo? Hindi nila alam kung ano ba yung mga violation. Pero dapat talaga, alam ng mga driver yan. Kung ano yung mga violation na natatakot lang ang mga driver, lalo yung mga pasaway, kasi may matang nakatingin sa kanila kahit wala silang nakikitang tao na taga-MMDA. Yun na naging problema dyan. Natakot na sila kasi meron lang huhuli sa kanila na hindi nila nalalaman. Which is maganda rin naman sa kabilang sa unang-una maganda din. Ngayon, tingnan ko lang yung date. May 20 nga nilift ng Supreme Court. Pero kasi sa part naman ng MMDA, daming butas, Brad.
Imbis na ang ginawa ng MMDA, nag-disseminate sila ng information na sa mga ganitong lugar, although sinasabi naman sa news, mga main thoroughfare lang, ano yun, EDSA, Commonwealth, C5, show daw, kasama daw ang show, Makapagal. So ano ba yung mga violations? May binabanggit silang swerving, pero sinabi rin naman ng MMDA na yung swerving, hindi naman talaga violation yan. Totoo naman, ang hulihin daw nila yung mga biglang liko, biglang kabig, walang hindi gumagamit ng turn signal, etc. Kung ikaw naman yung matinong driver, hindi ka naman kakabahan sa gano'n kung ilang din naman, di ba? Isa yon sa siguro kaya yung mga tao ngayon, di ba? Kita mo sa Commonwealth, putya, nandun talaga sila sa loob ng motorcycle. Isa pa yan, ano ba yung motorcycle lane na yan? Yan ba exclusive lang talaga dapat sa motor? Ano bang sinasabi ng batas pagdating sa kalsada? Kung naglagay mo sila ng motorcycle lane, hindi na ba pwedeng lumabas? Yung kadikit lang, magkabilang lane lang, doon pwede, di ba pwedeng lumabas? Kaya pagka ganun, ang ginawa mo na lang sana dyan, ginawa mo na release yung mga motor para, total, ganun din naman, hindi sila umaalis doon sa motorcycle lane eh. Nagmukha na silang train doon eh, para silang may release eh, di ba? Mali eh, kasi dapat kung gano'n, sa dami ng motor, sa liit ng kalsada sa Metro Manila, dapat yung motor, ginawa nila ng dalawang lane para hindi nagsisiksikan doon sa gitna. Kasi, ang kagandahan ng nung nakakagamit ang motor lang, hindi lang yung motorcycle lane, bumibilis talaga yung daloy ng trapiko. Kasi, nakakadiskarte yung mga motor. As long as hindi sila sumampa sa gutter na papasok sa reckless driving, pabayaan niyo yung motor. Ang problema nga lang, kasi siguro nagrereklamo yung mga nakakotse, lagi nasisingitan ng motor. Siguro nabubuisit sila, ano sila magawa. Ang tanong, may binayolate ba yung motor kung sumingit? Ang pagsingit din naman kasi depende, may yung mga sumisingit na motor na bastos eh. Ako man, nabubuisit sa ganun eh. Kahit nagbumotor din ako eh. So, dapat sana ang ginawa nila dyan, ginawa nilang dalawang lane ng motorcycle. Sa EDSA, saan lang ba mayroong motorcycle eh? Sa EDSA. Sa EDSA lang, tsaka saan ba? Sa C5 nga, wala eh. Track lane ang mayroon dun eh. Sa Makapagal ba, mayroon bang motorcycle lane? Wala din naman. Parang Commonwealth nga lang yata yung mayroon talagang motorcycle lane. O yung ibang kalsada, mayroon din sa Ortigas, mayroon yata. Pero hindi yung buong kahabaan ng Ortigas meron eh. Ang gulo ng NCAP, magulo pa sa impeachment eh. Di pagka-lift nga nung TRO ng Supreme Court. Itong MMDA na ipa-implement agad. Hindi mo man lang muna naglabas kayo dyan ng kung anong mga lugar, ng ginawa nyo ng journal, pinost nyo or pina-publish nyo, ganito, ganyan. Nandun doon sa MMDA na page, sa Facebook ba? Hindi naman lahat gagamit. So dapat, kung meron kayo announcement, ilagay nyo sa lahat, sa TV, sa radyo, sige, sa social media, Facebook, ikalat nyo lahat para alam, para walang excuse. Hindi nga sabi niyo, puntahan niyo yung ng MMDA. Paano yung mga walang hindi naman nag-i-internet, hindi naman gumagamit ng social media, di ba? So, una dapat gano'n, information dissemination ang tama na lahat. Siguraduhin yung nakakarating ano man yung gusto niyang ipaintindi sa hindi eh. Ang lumalabas ngayon, ako nakita ko sa news eh, yung fine, yung multa agad ang inilabas nila, binroadcast nila agad yung mga multa. Ito yung mga violation, ito yung multa. Magputa dyan, kayo magaling ng MMDA eh. Yung ginagawa niyong business kasi yan eh. Sa totoo lang. EDSA, matraffic. Bakit? Pag maluwag ba EDSA, sino nang paluwag? MMDA ba? Hindi rin naman. Ang EDSA, lumuluwag dahil sa kusang lumuluwag yan. Maaring konti ang sasakyan, maaring holiday, kaya maluwag, hindi na peak hours. Pero hindi credit sa MMDA ang pagluwag ng EDSA. Bakit? Nasa gitna ba kayo ng EDSA, nagka-traffic? Hindi rin naman, nasa gilid lang kayo.
Kaway lang kayo ng kaway ng gano'n, naka-display lang kayo. Visual for visual lang kayo doon. Anong binabantayan nyo? Yung mga nagkakamali. Diba? Walang ano. Sabi nga nung isang sa sektor ng pagmamaneho ng public utility na ano, hindi dapat ma-credit sa MMDA yung pagluwag ng kalsada. Actually, matraffic pa din ng EDSA. Ang mga kalsada, Commonwealth, kahit na MMDA na, di ba? Totoo naman. Ano mong ginagawa nyo dyan? Wala naman silang ginagawa talaga. Kailangan pa nagbablog, naka-aircon. Hindi. Bakit kailangan? Ginagawa ko to hindi para kumita. Ito pagkakawang gawa. Nasa na ako, na-distract ako eh. Pagulo yan, kahit sinasabi ni Busita. Paano yung mga, wala na dun sa bahay? O, nag-violate yan. Padadala mo yung sulat. Ano bang means nila? Para malaman ng violator na nag-violate sila. Paano kung wala na dun sa bahay? Di ba? Dapat meron silang access sa portal ng LTO kasi nandun ang mga address, telephone number ng mga driver ng mga may lisensya. Tama, di ba? Dapat ganun. Tsaka magpapadala kayo ng sulat. Sabi kasi ng MMDA, regular mail. Dapat hindi regular mail. Dapat papirmahan nyo yung recipient ng sulat. Kasi paano, iiwan lang ng ng koreo, iiwan lang ng ng kartero dyan sa kung saang ma-deliver lang yung sulat. Diba? Magulo yan. Ang gulo nila. Hindi talaga planchado to. Huwag tayong gumaya sa ibang bansa, hindi natin kaya. Actually, dapat, okay din naman ang simulan na yan ganyan. Kaso nga lang, kulang nga simulan muna sa pinaka-basic, sa 1, 2, 3, sa ABC. Bago tayo dumating dun sa mga komplikadong bagay na. Hindi eh. Agad-agad, implement agad. Diba? Hindi mo lang pinag-usapan pa, paano ba yung mga mahuhuli? Paano yung kunyari, ako nanghiram ako ng sasakyan, ng motor. Hindi naman akin. Nahuli ko. Kawawa yung, siyempre ang kitikitan dyan, hindi naman yung driver. Hindi yung lisensya. Ang huhulihin nila yung plaka. So kawawa yung may-ari. Paano yung mga namamasada? Sinong matitikitan doon? Paano malalaman ng driver na nagmamaneho, na nag-violate siya, kung hindi naman siya nakakatanggap ng ng citation ticket, ng kung ano man. Diba? Kasi nga, hindi naman siya, walang contact. Hindi alam kung taga saan. Diba? Ang kawawa dyan, yung may-ari ng sasakyan. Kasi ang titikitan dyan yung plaka. Ang magbabiolate yung plaka, hindi yung driver. O kung kanina nakapangalan yung sasakyan, motor, o sasakyan na 4 ang gulong yan, kung kanina nakarehistro yon, yun ang matitikitan. Paano kung binenta? Usap-usap sa Pilipinas yung binibenta ng sasakyan, motor, na open, ang tawag doon open yung yung papel. Yung papel pag nagbenta ka ng sasakyan. Open deed of sale. Isa pa yon. Di ba, paano yan? Asan mo hangay na hihilahin yung mga tao na yung mga taong bumili ng kotse mo, natikitan yung kotse mo, nakapangalan pa sa iyong kotse o yung motor. Kawawa ka. Yung mga nagmamaneho ng bus, ng jeep, ng taxi, ng grab na hindi naman kanilang sasakyan. Anong usapan dyan? Anong gagawin dyan? Sabihin nila, pwede kayo mag-contest, meron tayong online, MMDA. Ano sistema nyo dyan? Yan ba kung kailan, sa dami ng posible mag-violate, i-issuehan ba kayo ng, natanggap namin yung inyong contest, yung reklamo nyo. Tignan namin to. Pang-5 kayo, o pang-10 kayo, o pang-500 kayo sa aasikasuhin namin. Nakaka-receive kayo ng text or email mula sa amin after 10 days. Ganito gagawin natin. Usap tayo sa mag-Zoom meeting tayo. Meron bang ganon? Walang inilalabas ang Leche ng MMDA na to. Sabi nga nung isa nag-comment sa nabasa ko, ang MMDA hindi sila public service business sila. Totoo naman. Imaginein mo, nandiyan lang kayo dati sa Guadalupe. Bulok yung building nyo.
Ngayon, nasa Ortigas na kayo. Umupo pa kayo dun sa, nasa business district kayo nag-opisina, nakipagsabayan pa kayo sa mga pribadong kumpanya. Ang taas ng ambisyon ng itong MMDA na to. Ang ina, di ba? Diyan kayo nangupahan. Sa karamihan ng mga government agency, kayo lang na nasa business district nag-opisina. Gaano karaming perang nakukuha nyo sa taong bayan? Dahil ang mahal naman talaga ng mga violation nyo. Ang daming butas po nitong NCAP na to. Kailangan na ng tulong dito ng... Ito naman kasi, ang Supreme Court naman, nilist mo yung no contact apprehension. Nag-advise ka man lang ba sa MMDA na dapat ganito mo lang gawin mo? Bibigyan ka namin ng 30 days or sabihin na natin 30 days kunwari. Pero dapat malaman ng tao na ganito ang mga gagawin mo. Kasi actually, ang MMDA talaga, may batas na sumasakop sa kanila. Kaya may kapangyarihan talaga sila ng mga laga sa kapakanan ng mga traffic. O ng traffic, hindi rin naman nawawala kahit nandyan sila. Totoo lang. Dagdag lang sila sa pinasasahod ng gobyerno, wala namang ginagawa. Talaga din ang ginawa din ng ng Supreme Court. O bago tayo kayo payagang ipa-implement yan, o mag-dry run muna tayo 30 days. Pero within 30 days, ikalat nyo na yung information ng mga kung ano-ano mga dapat yung i-implement. Ganito yung mga huhulihin namin. Tsaka dapat, more on dun sila sa may mga traffic lights eh. Kasi kung tumatakbo lang naman sa habaan kunwari ng Commonwealth, ano bang, magbigay kayo ng leeway sa mga sa mga nakamotor na pwede silang lumabas ng bahagya sa magkabilang lane na napapagitnaan yung motorcycle lane. Kasi nakita niyo naman, di ba? Kung nandun lang sila sa gitna kung nasa motorcycle lane lang sila, Diyos ko, sikit, parang sardinas. Hindi na sila, talagang bumper to bumper sila doon. Para silang train, di ba? Hindi, walang galawan doon. Seryoset. Dapat sana ganun. Pag-aralan nyo muna yan. Hindi pa tayo handa. Huwag tayo sumabay sa ibang bansa. Actually, pwede naman sumabay. Ang problema nga, hindi nga pinag-aaralan ng maayos. Agad-agad ang una nilang na pinag-aralan, magkano yung imumulta natin pag nag-violate ng ganito. Diba? Agree ako sa mga intersection, may mga traffic light. Diyan talaga kayo maging stricto. Pero habang tumatakbo, anong huhulihin mo sa Commonwealth? Open na kalsada yan. Walang traffic light dyan. Sa EDSA, ganun din, walang traffic light. Saan lang may traffic light sa EDSA? Cubao-Ibabaw, Crossing Ibabaw, Ayala, Monumento hanggang Baclaran, wala naman traffic light. Anong babantayan mo dyan? Yung nagsuswerving? Yung nag-lane splitting? Hindi naman violation yun. Wala na kayong gagawin dyan. Kaya ang gawin nyo yung MMDA, doon kayo sa mga lugar na kung bakit nagkakaroon ng traffic. Ano yon? Mga secondary road. Yung maraming jeep, may mga bus, baba sakay, baba hinto sakay. Yun ang gawin nyo. Problema. Yung MMDA, binabantayan yung may mga jeep na nakaparada kasi nga nangungutong. Pinababayaan lang nila. MMDA, tigilan nyo, putang, madumi kayo sa dilang madumi. Hindi kayo malinis. Isa kayo sa malakas mangurap. MMDA, totoo lang. EDSA, nagbabantayan mo sa EDSA, walang traffic light dyan. O bakit matraffic ang EDSA? Doon tayo ngayon pumunta sa mga mga nilalabasan ng mga sasakyan na galing ng EDSA. Bakit nagkakaroon ng traffic dito? Tingnan nyo mabuti, baka may mga jeep dyan na nakahinto, ginagawang paradahan yung kalsada. May mga taxi nakapila, mga tricycle. Doon kayo mag-focus. Hindi yung babantayan nyo yung EDSA. Ano babantayan sa EDSA? Dapat yan, moving yan. Walang traffic light dyan halos. Sa Commonwealth, ganun din. Sa Makapagal, may mga traffic light dyan. Kasi doon kayo mag-focus sa may pwedeng pagmula ng traffic. Hindi po ba? Ano masasabi nyo?
Ang gulo nyo eh. Ang gulo nyo, ayusin nyo yung mga sarili nyo. Huwag yung pagkakaperahan ng iniisip nyo. Noong ko pa talaga gustong gumawa ng vlog tungkol sa MMDA, totoo lang po. Kasi nanonood ako ng mga vlog ni Dadaku ba yun? Matindi MMDA. Pabura ko sa clearing. Pabura ko dun sa hinuhuli nila yung mga nakaparada sa bangketa. Pero marami akong napanood na grabe ang MMDA. Walang puso. Dapat ang batas may puso eh. May puso, mga tarungan, patas. Ba't ko nasabi? May napanood ako, hinuli nila yung van. May sakay ng mga pasero, mga empleyado sa Pasay. Sa gawing MOA yata yun. Nagpakita ng papel yung driver, nagpakita ng ID na sila ay affiliate ng isang company. Kasi parang gusto na palabasin, nangongoloro ng van. May pumunta pa, taga-opisina yung opisina na umaargila sa kanila. Nagpunta, nagpakita ng papel, lahat ng papeles. Tinuluyan. Matindi yan yung gago. Yung gago sa MMDA. Sino ba yung gago sa MMDA? Si Gabriel Go. Gago yun eh, di ba? Gabriel Go. Gago. Pinagsama ko lang. Matindi yun. Gabriel Go na yan. Alam mo kung sino. Bakit? Sa pa. May napanood din ako. Hinahanap ko yung video, hindi ko na mahanap. Sobrang tagal na kasi. Food delivery. Natsempuhan na nag-clearing dun sa mga kasakyan, yung mga nakahinto sa kalsada. Malamang hihinto yun kasi delivery yun eh. Anong ginawa nila? Hinuli nila, tinikitan nila. Bakit? Pag natsempo ba na may operation sila, bawal huminto? Kahit may dahilan para huminto? Lumabas pa yung yung tao na customer nung pinag-deliveran ng pagkain. Pinaliwanag ay nag-deliver ng pagkain dito sa amin yan. Motorcycle rider, trabaho niya yan. Tinuluyan pa din nila. Gago yan yung MMDA na yan eh. Ito lang. Meron akong ituturo sa inyo para hindi kayo inaabusan ng MMDA. Kasi medyo mahaba na yung vlog ko, 23 minutes na eh. Meron akong sa isang video ko, tuturo ko sa inyo yung simpleng style para hindi kayo abusuhin ng mga lintik na yan. Sige na mga kabantot, yun lang po. Marami akong hindi nabanggit eh. Ngayon kasi sa social media, ang dami yung mga pinapakita yung mga ibang nagpo-post. Ito yung mga lane markings. Ngayon nyo lang nilalabas siya, ngayon nyo lang pinag-aaralan. Matagal na kayo nagmamaneho. Ngayon lang kayo natakot. Palibasa, itong mga lintik na mga nagmumotor din na to. Ako nagmumotor din ha. Pero hindi ako barubal. At ibang mga driver na naka 4 wheels, mga balahura din naman talaga sa kalsada. Ngayon nyo palang i-observe yan. Ngayon nyo palang pag-aaralan. Dahil may no contact apprehension na. Takot din pala kayo. Tama din yan. Deterrent yan para yung no contact apprehension. Deterrent yan para yung mga siraulo sa kalsada. Tuminutino naman lang konti. Yung ibang driver ngayon, nasa news din. Nilalagyan ng yung plaka, nilalagyan ng scotch tape, ng tape, o kung ano man. Kinokoberan. 5,000 daw ang multa pag nahuli. Paano mo huhulihin? No contact apprehension niya. Umutor yan, tatakbuhan ka lang niya kahit may nakaabang na MMDA doon. Paliwanag nyo sa tao na kayo habang tumatakbo, hindi naman kayo hihigpitan dyan. At sana maging maluwag sila sa motorcycle lane na dapat pwede pa rin makalaban. Paano ang pag-overtake? Motorcycle lane. Pag-overtake ka, either pwede ka sa kanan, pwede ka sa kaliwa, kung malapad yung kalsada. Di ba dapat ganun? Pwede pa rin umu-overtake. Pwede pa rin lumabas ang guhit. Ano pa ba yung gusto kong sabihin? Tumino na kayo, yung mga driver, yung mga marubal. Sa mga kanto, dyan kayo maglagay ng tao nyo. Lagpas sa mga kanto, lahat, sa mga perimeters, merong mga nakabantay. Para pag may nakita yung camera nyo na nakatakip yung plaka, i-radio nyo agad. I-broadcast nyo, total, may mga speaker naman yata kayo dyan sa kalsada. Para agad-agad mahuli. Tama rin yun kasi baka mamaya riding in tandem yan. Gagawa ng krimen niya kaya kinokoberan yung plaka.
O yun lang mga kabantot, hindi ko na alam yung iba pa, marami yata akong hindi nabanggit.